Apat sa Maleta Boys ay bumaliktad na. Grabe, ano? Sinasabing itong apat na Maleta Boys ay dating sinasabing miyembro ng 18 Marines. Sinasabing binawi ng kanilang apidabit sa salaysay na sinasabing naghahatid sila ng maleta sa mga politiko, lalo na sa kapulungan at sa Senado. Ito yung mga dating bodyguard ni ex-congressman Saldico dahil daw sa mga ipinangakong financial assistance na hindi ibinigay. Sinabi din nila na 2 taon daw sila hindi magtatrabaho dahil nga sa sinasabing kabayaran nga ng sinasabing pagkasasabi nila na nagdadala nga sila ng mga mali-maletang salapi o pera sa mga sinasabing politiko. Grabe talaga, no? Na hindi mo na alam kung sino paniniwalaan mo dito sa mga sinasabi nangyayari dito sa ating mahal na inang bayan. Pero ang tanong, magkano? Magkano naman ang kanilang tatanggapin sa sinasabing kasalukuyang gobyerno? Hindi naman basta-basta ito mag-aatras sa mga sinasabi nila kasi nga alam nila na talagang ang kanilang buhay na nasa panganib na. Sa sinasabing pagkakulong ni ex-congressman Mike Defensor ay nawalan daw sila ng mga pinansyer na magpipinans nga sa araw-araw ng gastusin lalo na sa kanilang mga pamilya. Kaya lang siyempre totoo man o hindi ito na sinasabing kumpirmado pa rin. Kahit hindi sila nagdalang maleta, baka naman sa mga sinasabing duffel bag ang nakareceive itong mga sinasabing congressman na sa mababang kapulungan, yung mga dating contractor naging congressman, yung mga congressman naging contractor. Talagang sa mga sinasabing proyekto nila sa gobyerno, talagang meron silang mga sinasabing tompats. Maliban din sa mga sinasabing flood control ghost project, may mga sinasabi pang mga ibang project itong mga congressman na ito. Kaya nga sinasabi na talagang maaring totoo, hindi ito sinasabi ng mga Maleta Boys. Kaya lang talagang pwede na silang makasuhan ng perjury dito kasi nga na sinasabi nila nagdadala sila ng mga maleta sa bahay ni ex-congressman Saldico, sa bahay ni ex-speaker Martin Romualdez, tapos ngayon ay sinasabing babawiin naman ang kanilang mga sinumpaang salaysay. Grabe talaga ang ating political landscape dito sa ating mahal na inang bayan. Hindi mo na alam kung anong paniniwalaan mo. Talagang sa sinasabing ganitong sitwasyon, talagang dapat matuto na tayo sa mga sa susunod na eleksyon. Patiboto natin ang karapat-dapat na uupo dito sa ating mahal na inang bayan. Hindi yung pang sariling interest lamang nila, lalo na pang sinasabing para sa kanilang kapakanan na hindi kapakanan ng ating mamamayang Pilipino. Grabe, talagang ibang klase ng mamuhay dito sa ating mahal na inang bayan. Itong mga klaseng politiko na ito, siya pa rin sinasabing nandarambong na paulit-ulit dito sa ating sinasabing mahal na inang bayan, na sinasabing kultura na lang katiwalian at talagang mahirap na yatang mabago itong ganitong sistema. Sa sinasabing apat na Maleta Boys, good luck na lang sa mga susunod na araw, linggo o buwan sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay, kung talaga bang sinasabi na magiging maayos ba ang kanilang kalalagyan dito sa ating mahal na inang bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.